Take 2. Ayan. Hello, check mic, check mic. Naririnig ako? Yes po. Okay, thank you. Ayan. So bago ang lahat ay magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat. So, continue tayo sa ating discussion. So, ayon sa file ko ay mali. Ayon sa file ko ay ito. Sinosolve natin ito. Tama naman ako, no? Andito na tayo. Yes po. Thank you. So, ayun nga ha. Asa mabilisang recap lang. So, nasolve na nga natin yung ating velocity ng A. So, using yung ating scale nga dito. Yun nga, generawin natin siya ng 4 cm kasi nga ang ginamit nating scale ay for every 100 meter per second ang 1 cm. Matapos nga ulit ay hindi ko muna lalagyan ng arrowhead, and kaya kung napansin nyo, yan, sa tabi ko na lang inilagay yung arrowhead na pang-indicate na papunta doon. Kaya nga siya papunta doon dahil nga nung ating ikot ng link number 2 ay counterclockwise. So proceed ngayon tayo sa sunod. So ang sunod ay yung other point kasi ABCD ay yung A. So yung sunod, ibig sabihin ay mahalin sa B, C, or D. So yung point na sunod natin gagawin, kukuha yung point B. Hindi dahil siya yung sunod na letter, kundi siya kasi yung isang joint na connected sa ground. Kailangan din kasi natin ay connected sa ground. Kasi kita niyo naman yung C, yung D, ay located nga lang siya sa link number 3 or sa floating link. Pero walang line na nagko-connect papunta sa ground sa kanila. Which is yun ang pinagkaiba ng point B. Point B, located sa 3 at sa link number 4 na yung 4 ang connected sa ground. So therefore, yung meron na tayong value, which is yung velocity ng A, edi yan nga yung ating magiging input. Yung ating input at yung output, di yung gusto natin kunin na velocity ng B. So katulad ng sabi ko, input ang velocity ng A, gusto natin makuha yung velocity ng B. So yung velocity na A na input ay may idadagdag tayo. At yung idadagdag nga ay velocity ng B with respect to A. At katulad na nakita nyo, hindi na kailangan yung lahat ng ginawa ko para lang mag-come up sa equation na to. Kahit nga yung pag-multiply ng subscript, pinakita ko lang yan para nga maintindihan natin kung bakit ito naging B with respect to A. So para nga minumultiply yung subscript natin para yung B dito ay maging B dito sa kabilang side na to. So ang kailangan lang talaga, doon sa ipinakita ko last time ay itong establishment ng equation na to. Na yung velocity ng B is equals to velocity ng A plus with respect to A. Then sunod ay, kahit may plus dyan, ay wala tayong pagpa-plusing kahit anong value. Ang purpose nito ay kung paano natin i-drawing yung ating vector dito para tayo makagawa nga ng vector polygon. So ito ay basis para makagawa tayo ng vector polygon. So yun ang purpose nito. So, puntahan natin itong equation natin ito. So yung velocity ng A, ayan na nga, na-drawing na natin. So yung velocity ng A, na-drawing na natin. So proceed tayo sa velocity ng B. At katulad ng nakita nyo ka dito, yung B ay walang reference. So sabihin siya ay with respect to the ground. At ang ating with respect to the ground regarding our point B, edi itong link number 4. Kasi nga walang reference, diba? Sabi ko nga, pag walang reference ay to the ground. Edi yung B na with respect to the ground, hindi makukuha natin siya dito sa link number 4. So dahil ibasahin tayo ng link, meron tayong tinatawag na general direction. Na yung general direction niya ng ating velocity B is perpendicular nga dito sa link na ito. So yun ang sabi natin gagawin. Gagawa tayo ng line
na perpendicular dito sa link na ito. Ayan. Ito, abot ba? Ay, bitin ng kaunti. Kaya yung isang gagawin ko. Bitin ng kaunti kasi nga, ito lang sabi ko, yung line na ito ay general direction. Again ha, galing siyang point O. Kasi nga walang reference, galing siyang point O. Then alam natin na perpendicular siya sa link na ito, sa link number 4. Hindi nga lang natin sure kung yung velocity ng B natin ay papunta dito or papunta dito. So hindi natin alam kung papunta doon or papunta doon. Ang sure lang tayo ay itong line na ito ay perpendicular dito sa link number 4. Pero yung exact direction ay hindi natin sure kung papunta ba dito or papunta dito. Ang tawag nga natin dyan ay general direction. O, general kasi at least pa paano, alam natin sa dami ng direction na pwedeng pagturuan niya, alam natin yun. Meron tayong dalawa na lang pagpipilian, papunta dito or papunta doon. Yun nga lang, yung exact niya ay nakabase nga sa angular velocity, which is wala naman. Ay na pala, no? Yung angular velocity ay magdidikta ng direction ito, wala nga tayo. Pero may tuturuin pa rin natin yung general direction niya. O kahit din yung kanya magnitude, kung gaano mang kahaba yung ating length, ay wala rin kasi nga nakabase nga yun sa ating ang angular velocity ng link number 4. So walang angular velocity ng link number 4, wala tayong value kahit yung exact direction. Ang meron nga lang tayo ay ito, general direction. Pero at least na-drawing natin. May general direction tayo. Kumbaga hindi walang-wala. Pero nga, hindi natin alam kung gaano kahaba, hindi natin alam kung anong exact direction. Alam na natin yung general direction. Again, siya ay galing, kaya ako napansin pag ano ng turo ko kasi galing siyang O, tas palabas. Kasi nga ang reference niya ay with respect to the ground. So kaya galing O, palabas na ganun. So dito sa tatlong ito ay may drawing na tayo, velocity ng A. Ito B, ay ito na nga yung general direction. Yung general direction. So ang sunod naman ay dito, velocity ng B with respect to A. So una ay with respect to A, so therefore iduduktok natin siya sa point A. Kumbaga ang tail end niya ay nasa point A. Then sunod ay yung general direction niya rin ay perpendicular dun sa subscript niya which is B and A. So yung B and A, hahanapin natin ngayon yung line na nagko-connect dun sa subscript natin yun na B at yung A. So dito, yung line na yun ay ditong nasa floating link na to. Yung B, diretso sa A. Baliktad pala ako. Yung A papunta sa B. Hindi siya pwedeng lumiko. Kailangan ng isang straight line from A papuntang B. Kasi nga, yun nga yung nagdodoktong dun sa ating subscript na nandito. The B with respect to A. Kaya nga yung B with respect to A ay perpendicular nga dito. So perpendicular siya dito. B at yung A. And then, gawa tayo ng perpendicular ngayon. So ngayon, habang ginagawa ko tong perpendicular, kung napansin nyo, napaliit yung triangle natin kasi may triangle tayo dyan. O bakit nga may triangle? Kasi nga, vector polygon. Eh di ka, ang triangle pa rin naman ay polygon. O kaya siya tinawag na vector kasi it consists of mga vector, yung sides. Yan, tawag ay vector polygon. At yung triangle na natin dito ay maliit. So, mas maganda kung palakihin natin kahit times 2 lang. So from 4, gawin natin siyang 8. Kasi ay mas mahaba yung line, ay mas maraming yung line na pwedeng daanan. So sa Meseta ay mas magiging accurate yung mga measurement natin kapag mas malaki yung line. Kaya yun ang gagawin ko ngayon. So pwede rin ang gawin nyo, di ulitin yung pagiging perpendicular niya. Walang problema. Para sure na perpendicular talaga siya. So, habang inaayos ko, ay nasundan kaya yung sinabi kong yun?
Mag-upscale tayo. Yes po. Here. Tabi niya. Tabi niya yung gawa kong ano. Tabi lang. Tabi niya ito, tabi niya. Tabi niya ito na lang. Tabi niya yung gawa ko. Siya, ulitin ko ang linya ko ha. Yan ang tabi niya kasi. Tabi niya kasi. Tabi niya yung pagkakagawa ko ng line. Ulitin ko na lang. Yan. Tapos ay ito kabila kaya. Basta nandun ng perpendicular ha. Hindi ko tamang. Hindi ka na nga lang pinapakita. Ito nag-aayos naman ako. Ito okay naman ito. Isa nga lang. Tapos nga ay, nice ko lang. Tinimes ko pala. No? So from 4 ay magiging 8. Ay muna pala bago ko makalimutan din. So dahil lumaki na nga yung ating velocity ng A. So dahil lumaki na yung ating velocity ng A, sasabihin ay magpapalit na rin yung ating scale. Palitan natin yung ating scale. Dito. So yung scale natin ay ito muna. So from 4 centimeter, from 4 centimeter ay ginawa na natin siyang 8. At kung ito ay 8, edi ito ay mapapalitan na rin kasi hindi naman mapapalitan yun. 1 lang kasi. So ito mapapalitan. So from 100 ay magiging 50 na siya para 8 centimeter. Kaya para from 100 ay magiging 50 na siya. So 50 na yung ating scale. Palit tayo ng scale. 50 meter per second. Ayan na. Ayan. Palit tayo ng scale kasi mas pinalaki natin. Hindi mali ha. Ulitin ko hindi mali. Total wala namang sinabing scale do sa problem. So any scale na iset natin, walang problem. So dilakihan ko lang para mas makita natin na mas mahaba kasi yung line ay mas magiging mas accurate kasi yung ating basa. Pag mas mahaba yung line. So, ito nga ulit ang ating velocity ulit ng A. Yung pa rin yung ating velocity ng A. At ito ngayon yung ating bagong position ng point A. Dito na lang sa ilalim. Dito na lang. Ayan. Yung point A. Then, ilipat ko lang yung arrow niya dito. Papunta dito. Ayan. Medyo ilayo ko lang para pag binara ko. Buburahin ko kasi yan. At doon mismo sa point na yun. Pero hindi ko muna nga nalalagyan doon yung arrowhead. Kasi nga, ang mahalaga kasi sa atin ay yung dulo ng line. Pag gumawa tayo. Ayan. Pag kasi nilagyan natin ito ng arrowhead, yung dulo ng point na yan. Kaya later na natin lagyan ng arrowhead pag sure na tayo na tapos na tayo sa lahat ng kailangan nating ma-measure. Kaya ngayon, hindi ganun man na yung ating arrowhead sa labas. At kasi nga ay ito nga yung ating B. Sa balik ako. Yung B with respect to A. So B with respect to A nga ay dun sa line connecting nga sa A at yung B, kasi nga B with respect to A. Yung dalawang point na sinabi ko kanina. Dahil nga B, ito yung B, with respect to A, ito yung A. So
So may set tayo ditong linyang ito. So dyan siya perpendicular. And then next ay, passing through nga siya sa point A or yung ating tail end ay nasa point A. So ito yung point A. Ito yan, yung point. Then katulad din ng ating B, hindi natin sure. Ito yung B with respect to A papunta dito sa taas or B with respect to A papuntang baba. So hindi natin sure kung papuntang taas or papuntang baba yung B with respect to A. Ang sure natin ay perpendicular nga siya dito sa line na ito. Or to be exact ay dito sa line na to. Dito sa line na nagkoconnect sa A at yung B. The next ay, ang kailangan kasi natin ay yung intersection. Kaya ito, ay extend ko kasi kanina ay hindi abot ng triangle. At kung napansin nyo rin ay ano, yung corner dito ng triangle ay curve. So para hindi ko na problemahin yung pag-curve ay hindi ko na itinuloy. Kaya ang gagawin ko na lang ay ituloy ko na lang. Hindi naging purpose ito kaya hinabaan ko para ma-sure na parallel. Ayan na, nag-intersection. At yung intersection ngayon, yan yung hinahanap natin point. At ang point yung yun ay yung point B. Kasi yun yung hinahanap natin value. So therefore, ito ngayon yung ating point B. Yan. At kung yan ang point B, so therefore, itong line yung ito. Yan yung B with respect to A. So dahil B yung una-unang letter, so sabihin, pupunta siyang point B, galing point A. So sabihin yun din ang pwedeng interpretation doon. So B with respect to A, so B galing A. Kaya papunta doon yung arrow. Tapos, ito mang linyang ito, yun nga yung ating velocity ng B with respect to origin. At nga pag origin ay wala nang nilalagay, kaya nga ito ay velocity ng B. So kaya ito naging velocity B na lang. Tapos ito nga ay papunta doon dahil nga pupuntang point B. So therefore, tapos yun na, kumpleto na yung ating vector polygon kasi yung velocity ng A, idinagdag na natin yung velocity ng B with respect to A. At ito nga yung ating velocity ng B. So yan nga yung ating point B. Then sunod ay, di nakuha na nga natin itong B, sumali na lang sa C at yung D. So simulan ko na rin sa C para alphabetical na rin naman. So sunod nga natin kukuhin yung C. So para makuha yung C, ay kailangan natin ng input. Input ng velocity ng B. So sasabihin ko doon ay susukatin natin ito. Susukatin natin yan. Tapos kung yung sukat, hindi yun ang kanyang velocity. Binaliktad ko lang kasi madami kasing linya dito. So baka malito sa pagbabasa. So at least dito ay kakunti lang ang linya dito. At 5 point. So siya nasa gitna. Pero kabig dito sa 3. Kasi nasa gitna yun. So kabig siya sa 3. Ayun. Nangyari. Ba't naging ito? So ano, naging ito na. Hindi pala katapat. Nga, tingnan ko nga, baka nagkakamali lang ang tingin. O minsan may hindi talaga tumatama. Yung nga tawag ay camera na parallax. Kailangan talaga tingnan siya ng diretsyon pag ganyan instead na pag ganito. Patulad ng camera niya instead na pag ganyan. Kailangan ni diretsyon pag ganun. Kaya katulad niyan, mukhang tabingi. Pero yun ay, pag tinignan ko ng ganun ay ano, tapat naman. Then ito ay, ayun nga. So malapit nga sa 3.
No, 3 nga, 3. Kumpara sa 2. So therefore, 5.3. So velocity ng B ay 5.3 centimeter. Then, ang kailangan nga natin ay yung actual na measurement. So, iba na ang ating ano ha, hindi na 100. Yan, kaya nga ginurihan ko na. Tapos nalagay ko yung kapalit, 50 meter per second. So, ito ay 50 meter per second divided by 1 centimeter. Yung velocity ng B ay equal Q. So, 35 times 35, 53 pala. 53 times 50. Wala na pala. Ayan. So, 265. Yun na. 265. Then this is meter per second. Ako muna, bago pala ako mag-proceed sa C. Naintindihan natin kung paano makuha itong point B. Bago mag-proceed sa C. Yes po. Yun. So, ulitin ko lang ulit. Ko lang ulit ha, yung maalin na nga sa Mariseta ang sunod natin kukunin kasi para sa mga silang hindi connected sa ground. Yung B, kaya yung sunod natin kasi siya yung connected sa ground. Dialect number 4 yung 3, ay yung C at yung D. Ay wala namang kahit anong connect. Tama. Wala naman sa kanila itong dalawa ito. So C. So kukunin natin yung C. Ngayon nga ay meron tayong dalawang value ng velocity. Itong velocity ng A at yung velocity ng B. A, tapos B. Tapos nga, dahil may value na tayo, both for A at itong B, yan, A at yung B, ay pwede na natin itong gamitin as our input. So, gawin nga natin, ay kukunin nga natin yung velocity ng C. Simulan natin sa A. Yan, so A. A muna, A. So, ang input nga natin ay velocity ng A. Ang gusto natin kunin ay yung velocity ng C. So, ano ngayon idadagdag mo sa input? Ito ay B with respect to A. So, therefore, siya ay magiging velocity ng C with respect to A. So, yun ngayon yung drawing natin. So, yung C with respect to A na yun. Okay. Pwedeng paantay lang ako ng 5 minutes. 5 minutes lang ha. Paantay lang ako. Salamat.
Yan. Oh, ano lang ako, pa-check mic lang ako. Check mic. Naririnig kaya ako? Pakinig po, sir. Sige, thank you. So, tuloy natin ha. So, katulad ng sabi ko nga, itong dalawang ito, itong A, pati yung B, may value na kasi. Yan. Kaya kahit alin ngayon sa dalawang yan, pwede natin gamitin as input na ngayon para makuha yung sunod nating point, which is dito ay yung C. So, ginamit natin yung A as our input, so C yung output. So, ang ating idadagdag sa A para makuha yung C ay ito, C with respect to A. Ako saan dito? Ulitin ko ha, kung napansin nyo, walang valueng pinalit dito. Kaya sabihin wala kayong pag-a-add-in dyan. Ito nga ay kung paano i-drawing yung ating mga vector. Ayan. Yan ang sabihin niyan. Wala kayong pag-a-adding value dyan. Ito yan. So balik ako. So yung A nga ay na-drawing na natin. Ito na nga yung velocity ng A. Sunod, velocity ng C. So yung velocity ng C, di yung C. Ito. Pero ito ay with respect to the ground kasi nga walang nakalagay na reference. Pag walang reference ay sa ground. Ang problema nga natin ang C nga ay wala nga kahit anong connection sa ground. Para di siya yung D, di ba? Itong B nga kanina, nakuha natin kasi nga siya ay connected sa ground. Pero ito mo ng C. Yung C, walang kahit ano. Yung connection sa ground. Hindi natin alam din ang bilis ng pag-ikot ng link number 3. At kahit ang magnitude niya, hindi rin natin makukuha. So sa mga salita, itong letter C, kahit anong gawin natin, hindi natin masosolve yun. Or hindi natin may drawing pala. So kahit anong gawin natin dito sa C, ay hindi natin may drawing. O di kung hindi natin may drawing, edi dito tayo sa C with respect to A. So, C with respect to A, hindi nga madadrawing. May A na nga tayo. So, velocity ng A. Yan. So, ang sunod natin i-drawing ito. C with respect to A. Tapos pag tinignan nyo nga, let's see, with respect to A. So, with respect to A, so sabihin, dito natin siya sa point A ilalagay. Yan. Kaya nga mahalaga yung mga letter na yan. Kasi para alam natin kung saan iduduktong. Ito yung ating point A. So, doon natin iduduktong. Kasi nga, yan yung tail end, di ba? Ayan, tail end. Kaya ang term ay dyan iduduktong yung ating direction na ito. At katulad din kanina, hahanapin din natin yung line na nagko-connect sa C at yung A. At yung line na yon, which is ito, duduktong sa C at yung A, ay dyan perpendicular yung relative velocity na C with respect to A. Kasi nga dyan nagko-connect yung C at yung A. So may drawing natin siya. Kahit general direction lang. Wala pa rin tayong value. Wala pa rin length. Yun, kasi nga wala pa naman tayo angular speed pala. Walang angular speed yung ating itong link number 3. Wala namang angular velocity. Tapos, dahil nga wala ring angular velocity, hindi natin alam yung exact direction. Ang alam lang natin nga ay yung general direction na kung saan siya ay perpendicular dito sa linyang ito. Siya ay perpendicular dito. Tapos perpendicular. Pati ko na. Galing ang A ha. Galing A. So, galing A. From point A, papuntang C. So, A, papuntang C. Or A, papuntang C doon, pataas. Maliit lang yung magagawa kong line. Kaya gagawin ko ay nahabaan ko na lang. Okay? At katulad din kanina sa B, kaya yan ay mahaba kasi hindi natin alam kung yung C with respect to A ay papunta doon or papunta dito. Ang alam lang natin yung general direction niya.
Again ha, with respect to A, so sabihin galing dito yung arrow papunta doon or galing dito yung arrow papunta doon. Kaya ganoon ang turo ako. From A papunta doon or from A papunta dito. Alam lang natin yung general direction niya. Yun nga ito. So, tawag ko nga dyan ay general direction ng ating C with respect to A. Pero kung para sa ano sa C, yung C talaga hindi natin may drawing. Yan, kaya nga malaking question mark yun. Kasi nga kahit anong gawin natin, wala tayong pinakabasehan. Ito kasi, yung C at A, edi at least perpendicular siya doon. Okay? So ano ngayon? Edi, wala na. Hanggang doon lang. Wala naman tayong value nito eh. Kahit nga sa hindi natin, alam itong A, okay na yun. I-drawing na natin. O itong C, kahit anong gawin, hindi natin madodrawing. So kung wala magagawa na sa equation na ito, anong sunod na gagawin? Ang sunod na gagawin ay, sabi ko nga kanina, pwede natin gamitin as input itong dalawang ito kasi may value na sila. So yun ang gagawin natin sunod. So yung B ngayon, ang gagawin ngayon natin input. So yung B, ang ating input ngayon, so tayo ay may velocity ng B. At ganun pa rin, gusto para natin makuha yung velocity ng C. So idadagdag tayo sa ating input, which is velocity ng C, with respect now to point B. Na kung saan yung velocity ng B, ay ito na nga yung drawing. Ito nga yung ating drawing ng velocity ng B. At tapos, yung velocity ng C ay katulad pa rin kanina, wala tayong perpendicular sa ground, kaya hindi natin yan may drawing katulad din sa nasa taas. Ito ay isang malaking question mark, hindi natin alam paano i-drawing. Pero ito, katulad din kanina, yung C with respect to A. Itong C with respect to B ay may drawing natin. Ang gagawin lang natin ay hahanapin natin yung nagduduktong dito sa dalawang point natin ito, which is yung C at yung B. Hindi yung C at yung B ay dito. Yan. Find B signal. At dyan ngayon perpendicular yung ating C with respect to B. Ay, zoom out ko pala. No? C with respect to B. Ito lang. Tapos cut ito na lang. Ito naman. Ulit, parang gumalaw. C with respect to B. C with respect to B. Ay, ayan. Tapos perpendicular. Tapos doon tayo sa B. Magawa ng line. Ayan. At katulad din kanina, hindi natin sure kung yung C with respect to B papunta doon sa taas or papunta dito sa baba. Ang alam lang natin itong line na ito ay perpendicular na doon sa line na yun. So perpendicular siya sa line na yun. O diyan na. Yan yung ating line para sa C with respect to B. At katulad din kanina, nung kinukuha natin yung B, yung intersection ngayon nung dalawang linyang ito, yan ngayon yung hinahanap natin na hindi natin makita ang letter C. So ito ngayon yung ating letter C. So yan yung ating point C. At mas tama lang na yan na maging point C kasi nga kailangan masunod nga yung ating arrow na yung C ay yung C with respect to A dito. So C with respect to A, so pupunta dito. Dito na lang. Lalayo ko ng kaunti para hindi ako hirap magbura. C with respect to A. At ito nga yung ating C with respect to B. Kaya tamang dito lang. Kasi kung papunta dito yung C with respect to A, kung nandito ang C, edi paano ngayon yung B? Pupunta dito na. So kaya dito talaga sa intersection ang tamang position ng ating C para makuha yung C with respect to B at yung C with respect to A. Then, papunta dito. Ayan. Then, sunod ay
Hindi, ang sunod niya ay kunin nga natin yung ating so, balik ako. So, kunin na nga natin yung ating hinahanap na velocity ng C. At para nga makuha yung velocity ng C, kita nyo naman velocity ng C, pag wala kang reference ay with respect to the ground. So, isabihin itong signal ito ay i-connect natin pabalik sa ating ground or doon sa ating origin. Kaya yan ay i-connect natin pabalik sa ground. Yan. At ito. Isa pa. Yan. O di yan. So yan ngayon yung ating velocity ng C ngayon. Ito. Kasi nga siya ay connected na sa ground, tapos pupunta dito sa C. So ang sabihin ng arrow niyan ay pupunta naman dito. Pag gano'n ng arrow niya. So kumbaga lahat ng arrow na to ay nagpapanagpanag po sa C. Para sunod tama pa rin yung ating yung kanina equation. So yung A tapos C with respect to A tapos equal siya sa velocity ng C. Pwede yung isa. B plus yung C with respect to B equals sa velocity ng C. Kaya yun ang tamang position ng ating C. Then next ay susukatin natin. Siyempre. Susukatin. Ayan. Naku, ano? Hindi para sure ay dito namin. Yun. So kita nyo. Kaya binarektad ko eh. Para mas kita natin. So kita nyo na lagpas lang siya ng kaunti sa 4.1. So therefore, ang velocity ng C natin ay 4.1 centimeter. Tapos padadaan natin sa ating scale. Yung scale nga natin ay 50 meter per second divided by 1 centimeter. So therefore, velocity ng C ay 0.1 times 50 ay 205. 205 meter per second. Tuloy ko na muna sa point D. Tuloy ko na muna sa point D. So yung point D naman, di katulad din kanina, no? Hindi nga yung connected sa ground, pero ngayon, may nadagdag ngayon na input kasi may value na tayo ng C. No? So sabihin, itong tatlong ito ay pwede natin gawing input para makuha yung velocity ng D. Total din naman yung lahat ng yan ay located sa iisang link number. Kaya, muna, no? Kapag tinry natin kasi yung tatry ko yung C ha. C ang input natin, D yung kukunin natin. Dito na lang, sa baba na lang. So kapag tinry natin buuin yung equation, so velocity nga ng C. Ayan. So zoom in ko ng kaunti. So na natin makuha yung velocity ng D. Siyempre, idadagdag natin would be velocity ng D with respect to C. Kung saan, ito ay dapat ay yung nagduduktong sa C at yung D. Kasi yan ang letter, di ba? C at yung D. Kaso ang problema, pag tinignan niyo yung ating link, number 3, wala namang line na nagduduktong doon sa C at yung D. Line na. Kaya sa may salita, yung C ay na lang. Para hindi na mahirap, yung C
ay wag na muna natin gamitin as our input. Yan, para hindi na tayo mahirapan. Ganun na lang, pinaka statement ko. Yung C, para hindi tayo problema, wag na muna natin gamitin. Gamitin na lang natin yung sinabi dito na polygyny. Kaya hindi pwede yung C. O di punta tayo sa A pati yung B as our input. So A, hindi na nga pwede itong C. So A or yung B na lang. Yung A na lang dito at yung B. Ito. So yun ang gamitin natin. So alin ngayon sa dalawa? Kasi dalawa ngayon yung pwede natin pagpilian. So ang gawin natin para malaman, ay tingnan natin kung ano yung nasa equation natin. Itong lahat na nandito. Specifically yung relative velocity, kasi nga ang relative velocity ay nasa floating link. Yung relative velocity natin ay nasa floating link. So itong dalawang itong dalawa, C with respect to A at yung C with respect to B, ay hindi nga natin pwede magamit kasi hindi nga natin pwede gamitin yung C. Na-explain ko naman kanina, bidara ko pa nga dito yung explanation ko. Kaya yung C, hindi natin pwede magamit. So therefore, itong relative velocity nito, hindi pwedeng magamit yan. Tapos, ang meron na nga lang natitirang relative velocity ito. Itong B with respect to A. So, B with respect to A na lang yung natitira. O, tapos, pag tinignan nyo yung subscript ng B with respect to A, I with respect to A. So, therefore, dun sa dalawang letter na natitira na B at yung A, so dahil ito ay naka with respect to A, so therefore, yung input natin ngayon ay, kamuna pa na yan. Ulitin ko ha, hindi nga pwede yung C, kaya itong dalawang ito hindi na pwede magamit kasi nga we cannot use yung C as our input. Hindi nga pwede yan. So ito na lang yung natitirang may relative. Bakit nga relative? Kasi nga ang relative velocity ay nga yung located sa mga floating link natin. Kaya na tinitingnan natin yung mga relative velocity niya kasi nga yun yung nasa floating link. Yung relative velocity dito mga nasa ground na ta. Floating link. Bakit nga ganun? Kasi nga ang D ay nasa floating link. Kaya dapat hinahanap natin yung nasa floating link, hindi nga pwede ito. So ang natira ay B with respect to A. At pag tinignan nyo yung relative velocity ito I with respect to A, so dahil with respect to A, so dapat ay point A. So therefore, point A ang gagamitin nating input at ang output nga natin ay velocity ng B. Para yung idadagdag natin ay maging velocity ng D with respect to A. So ang dahilan, kaya tinignan natin kung ano yung with respect to para iisa ang kanilang reference point. So parehas na point A. So parehas kasing point A. Para mamaya, pag kinuha na natin yung value, ay isa yung pinag-uusapan nating reference point which is point A. So sa malisalita, ito babalkan natin para makuha yung velocity ng B. Kaya nga pinag-parehas ko sila ng reference point na point A. At dahil nga ito yung point A, kung napansin nyo, parehas silang naka-input ng point A. Bago ako magdiretso na up to this point, ang ating usapan. Makakasunod pa naman po. Thank you. Ayan. Matapos nga ulit ay titingnan natin yung equation. So, velocity ng A, ay ito na nga, may drawing tayo ng velocity ng A. So, ayun. Then, sunod ay velocity ng D. Ang D nga ay walang connection sa ground. Kaya katulad din kanina sa velocity ng C, itong D ay hindi natin yan kaya makuha. Yan ay question mark na malaki. So, kung hindi yan pwede makuha, hindi tayo ipunta dito sa D with respect to A. Kung saan yung D with respect to A ay dito nga sa ating polygon ay galing siyang point A. So, dito siya galing. So, and then siya ay perpendicular nga dun sa D with respect to A. So, D at yung A. Na kung saan, involved nga yung ating AD. Yun. Kaya napadamay na itong kanina. Itong B with respect to A.
Kasi nga, dahil nga yung A, B, and B is collinear to each other. So therefore, gagamitin natin yung point B as reference para makuha ang reference eh. Kumbaga yun na nga yung, hindi, yun talagang ano eh, basis na lang yan. So yung velocity sa B, ang magiging basis natin para makuha yung velocity ng B. Ang dahilan nga kasi nun ay sila ay collinear, then sunod ay, isnet nga natin na yung pare sila ay point A. So therefore, pwede natin i-treat na yung dalawang point na to ay umiikot sa point A kasi pare sila ng reference point na point A. Pare sila lang with respect to point A. So B with respect to A, B with respect to A. Pero nga, ang kailangan nga natin ay itong D with respect to A. So yun yung ilalagay ko sa taas. D with respect to A. Then i-divide ko siya doon sa pinaka-basis nating velocity which is yung nasa point B. Again, hindi pwede. Kasi nga ang point A nga ngayon ay pivot point. So sumalita sa ngayon sa ating relative velocity, yung velocity ng A ay 0. Kasi ngayon yun ang pivot point. So kaya ang pwede natin ng velocity nga ay yung velocity ng B pero with respect to A. Kaya naging B with respect to A tas equal sila sa kanilang mga length. So ito, para malaman yung length, ayun no. Tignan nyo lang yung subscript. D at yung A. D and A. So therefore, ito ay AD. Line AD. Kasi nasa lalim A, B and A. So ito ay AB. Ayan. Na kung saan nga, yan yung nagsasabi na, kaya nga dineclare ko itong 5 na habang lumalayo tayo sa pivot point ay lumalaki yung value ng ating velocity. Na ito yung nagsasabi na yan, no, yung sinabi ko na ang velocity is proportional dun sa distance niya from the pivot point. Again, the pivot point niya yung point A. Yan, kaya nga pinagparehas natin yung pivot point nila na point A. Okay, nasundan ba ang ating ratio ito? Ito nga yung nagsasabi lagi ng velocity ay proportional sa B, sa line. Yes po. So, thank you. Or, kung gusto nyo yung the other way around, o parehas lang naman yun, sabihin ko the other way around ay sa halip na magkatapat, yung proportional ay nasa ilalim at nasa, magkaganon, nasa isang fraction. Na pananatiling natin yung velocity ng D with respect to A ang nasa taas. Kasi ngayon ang kailangan natin. Tapos yung nasa ilalim, hindi yung kaproportional niya na line. Na syempre yung line, hindi yung subscript pa rin na AD. Na equal siya dun sa ating basis, which is yung velocity ng B with respect to A. So bakit nga ito yung basis? Yung B with respect to A kasi nga, kahit wala siyang value dito, meron na kasi tayong drawing. Ayan, no? Na-drawing na kasi natin yung B with respect to A. So kaya yun yung ginawa natin basis. Kaya yung basis, i-divide natin ngayon siya sa distance niya from the pivot point. Again, ang pivot point nga ay point A, kaya ito ay AB. Yun nga ang dahilan, kaya nga dineclare natin common yung point A kasi nga yun yung considered na pivot point. Pero kahit alin sa dalawa, ang gamitin nating equation, yung final equation para makuha yung D with respect to A ay pares lang. Na dito ay ililipat lang natin yung B with respect to A dito. Tapos, nakamultiply siya dito sa ratio na AD over AB. At ganun din dito, yung AD pupunta dito sa magsasama yung AD over AB, tapos lalabas yung B with respect to A. So lalabas sa parenthesis, yung sa parenthesis. Ito yung AD pupunta sa taas, tapos yung B with respect to A pupunta sa tabi. Sa labas ng parenthesis. So any of these two ay pwede nga gamitin. Ito nga lang madalas gamitin. Ang proportionality kasi lagi magkatapat. Hindi magkaganon, hindi naka-ratio. Magkatapat kasi. Kaya pag ganyan yung aking proportional. But anyway, para katulad sabi ko, any of these two, pwede yung gawin. Pares lang naman na magiging equation natin. So yun nga yung ating equation para nga makuha ang ating D with respect to A.
Tapos pag tinignan yung equation, yung ating AB ay may value na, which is 12. At yung AB ay may value na 8. Yan. So ang kulong na lang na natin ay yung B with respect to A kasi wala pa nung unang computation ay kahit dito, wala pa tayong computed na value ng B with respect to A. Yung sunod natin gagawin. So kunin natin yung value ng B with respect to A. Para makuha yung value, edi yung katulad ng ginawa natin dito sa dalawa. Ang gagawin natin ay susukatin natin ang B with respect to A. Ito yun ha, B with respect to A. Napataas pala. Ito ngayon, B with respect to A. So, napansin nyo ay point, ayun ang point. Tapos ito yung point. So, it's more of 0.8 or 6.8. So, ang velocity ng ating B with respect to A ay 6.8 centimeter. Pero ngayon, for this instance, hindi na natin ito i-convert sa meter per second. Kasi usually, yung lahat ng ginagamit nating value dito ay yung actual na value, hindi pang drawing. Wala no? Basta wala tayo. Kung may kukumpitin man tayo, ay wala tayong ginagamit na nakabase sa drawing. So lahat ng kinocompute natin dito ay yung actual. Katulad ng mga measurement, dapat actual, hindi yung nasa drawing. Hindi yung nasa drawing. Kasama na rin doon yung ating velocity. Wala pang, hindi pa tayo gumagamit ng velocity. Okay? Ngayon pa lang, kumbaga, ito pa lang yung unang gamit natin ng velocity. Ulitin ko ulit, ang ginagamit natin sa lahat ng pang-compute natin dito or yung sa equation ay yung actual na value. Yung nakabase nga sa actual na mechanism. Pero ito ang isang exemption para solve na yun. Itong velocity ng B with respect to A. Ang dahilan kasi nga ay idodrawing din kasi natin yung D with respect to A. So instead na gagawin ko tong velocity, then makukuha yung velocity, then i-convert ko lang ulit pabalik sa unit of length ng pang-drawing. So sa may seta, ito ay naging velocity. Tapos ibabalik ko rin kasi sa pagiging velocity. So that's why pwede nang i-skip na yung pag-convert nito into velocity. Hayaan na muna natin siyang ganyan. Convert na lang natin siguro ng velocity in case na merong kailangan talaga siya ay in terms of meter per second. Kaya nga yan ay mananatili siyang 6.8 centimeter. Tapos, sa-substitute natin sa equation. Kasi nga ay kukunin din kasi, or sa masaya i-drawing kasi natin yung D with respect to A. I-drawing kasi natin. Maipit. I-drawing kasi natin yung D with respect to A. Kaya, hayaan na muna natin siyang in terms din ng unit of length, ng pan-drawing yun. Measurement na pan-drawing. Kaya ito, 6.8 centimeter, pero ito nga ay actual na value, hindi yung pan-drawing dito, kundi yung nanditong value. So sabihin siya ay 12 meters divided by 8 meters. So D with respect to A ay 6.8 times 12 divided by 8. Ayan. So 10.2 centimeter. 10.2 centimeter. 10.2 centimeter. Yan ay D with respect to A. So sabihin, alam natin kung paano i-drawing yun ito kasi may length na tayo. Length ng D with respect to A dito ay 10.2 centimeter.
Ang ay paano natin yung drawing? Alam na natin yung length. Alam natin yung length. Tsaka ay 10.2 cm. Paano ngayon yung drawing? So, ang isang sure nga tayo dyan ay with respect to A, di ba? Nakalagay. So, sabihin galing siyang point A. Galing siyang point A. Dito sure tayo kasi nga D with respect to A. So, paano ngayon ang drawing yan? Pag ganon, pataas o papunta baba. So, para malaman ay tingnan nyo lang din yung pagkakasunod-sunod dito sa collinear. Yan. Kaya nga dineclare dito na yung ABD ay collinear. Kasi kung paano pagkakasunod-sunod yan sa pagiging collinear ng A, B, and B, ganun din dito. Collinear din dito A, B. So, nandito somewhere dito yung ating D. So, kaya mahalaga yung term na pagiging collinear kasi kung collinear siya dito sa ating mechanism, ay collinear din siya dito sa ating vector polygon. Tanggalin ko lang at naangat. Sige, habang inaayos ko, nasusundan ka ako? Nasusundan Yes ka po, ako? sir. Sige, thank you. So, katulad sabi ko ha, 10.2 cm from point A kasi yun ang sukat natin. So, from point A, 10.2 cm. So, bitin, i-extend lang natin ang ating line. Pag bitin, bitin kasi, no? Yan. Okay lang mapahaba. Basta wag lang bitin. Then, yun ang measurement natin, 10.2 cm. Ayan. So, itong point na to, ayan ngayon yung ating point D. Yan yung ating point D. Tapos mula nga sa point A, papunta dito, ayan yung ating D with respect to A. So yung buong yun, yung dito hanggang dito. Pero may nakahara kasi dito ang B with respect to A. Yan. So para hindi natin dito, yung B with respect to A na yan ay yan. O dito na lang ilagay ko sa tabing ito. Yung velocity ng D with respect to A. At D with respect to A nga, so papuntang ganyan. Kapag ganun ang turo niya, so papunta dito. And then dahil ito na rin ang ating point D, at para nga makuha yung velocity ng D, o velocity nga lang ng D, ibig sabihin siya ay connected sa ground. Kasi velocity lang ng D. So velocity ng D, i-connect natin pabalik sa ground. O di yan ngayon yung ating velocity ng D. At katulad ng sabi ko, from point O, nakaturo yan papuntang point D. Kasi nga walang reference. Then ang last natin gagawin ay susukatin ito. Oops, dahil nito ay balik pa rin kung ganyan para mas makita natin na siya ay so yun na, ito. Siya nga ay parang 6.7 no? Ito lang sa kalahati. Hindi pala, basta malapit sa 0.7. 6.7. Ito naman yung 0. 6.6 ngayon. Ito. Ito. Ayan. So, kabig sa 0.7 talaga. 6.7. Okay? So, velocity ng D ay 6.7 cm. So, velocity ng D ay 6.7 cm. Then, yung ating scale, pabalik ng meter per second. So, velocity ng D ay so 6.7 times so 335. So, velocity ng D ay 335 meter per second. O di yan na, kompleto na yung ating velocity. Ayan. Bago ako mag-proceed sa sunod, tanong muna, tanong. Bago ako mag-proceed sa sunod.
O kung walang tanong na lang, kung malinaw na lang. Malinaw ka ang discussion. Yes po. Ayan, sige. Thank you. Kasi may ano pa, no? May kaduktong pa. Balik. Ang sunod nga ay, okay na nga yung ABCD ito. So, sunod naman na yung angular velocity. So, para naman sa angular velocity ay, kasi ito kayo naglo-load pa kasi. Hulaan ko na lang. Ito yung ano. So, most probably ay mali. Close. Nalimutan ko yung sunod. Anyway, ayan. Hindi pa rin. Ayan. Okay. So, yung tagpuhan ng angular velocity ng ating mga link ay may kaugnayan pa rin doon sa pinag-usapan natin dati na ang velocity ay equal sa product ng R at omega. Ayan. And then, syempre, kailangan natin yung omega. So, therefore, omega is equals to velocity over the radius. At yung radius nga yun ay yung layo ng point na yun doon sa pinag-iikutan. So, kapag meron tayong crank, alam natin ang pinag-iikutan niya itong auto. Kaya para doon sa point, syempre yung velocity niya doon sa point B, i-divide natin yung layo ng point B papunta sa auto. Kaya auto B. Tapos ganun din sa A. A, di may velocity siya doon. I-divide din natin yung layo ng A sa auto. Kaya siya ay naging auto A dito. BA over auto A. Na kung saan nga ulit yung auto B ay yan nga yung kabuuan na length ng link number 2. Kaya pwede natin din siyang i-declare as R2. Ito. As R2. Pero nga madalas natin gawin ay auto B na lang at mga auto A. Yan. Ang madalas natin gawin. Bihira na tayong gumamit ng R2. So yan yung para sa crank or rocker. Then sunod ay yung sa slider. So sa slider ay pwede pa rin tayo makukuha ng angular velocity. Pero yun nga lang, para lang siya sa curve na surface. Ito katulad nito. O, bakit? Kasi nga, alam natin yung pivot point. Alam natin yung location ng pivot point. So therefore, kung alam natin yung location, alam natin yung radius niya. Ang radius niya, dito nga, O4. At syempre, yung velocity niya, di yung tangent niyang velocity. Yung tangential velocity niya na velocity naman. Pero pagdating sa flat surface, ang location niya ng O4 niyan ay nasa infinite. May O4 din yan, yun nga lang nasa infinite. Ibig sabihin, hindi natin mararating. Or katulad na sabi ko rin dito, assist lang ha. Ayan. At sabi ko nga, katulad na sabi ko nga dito, infinite yung radius niya. Infinite ang radius ha. Kaya hindi ibig sabihin na ng omega 4 ay 0. Hindi gano'n yan. Hindi porkat nag-divide ng infinite ay automatically 0. Kung yung infinite ay naka-raise times 10 yan. Times 10 to the infinite ayun. Pwede natin sabihin 0. Pero pag infinite lang ay ibang usapan kasi. Basta hindi pwede mong sabihin ang 1 divided by infinite ay automatically 0. Hindi basta yun. Hindi lang basta ganun yun. Kaya ang mas tamang term na gamitin ay wala na lang tayong makukuha ng omega 4 kasi nga nasa ang location ng O4 ito ay nasa infinite or ito. Ang radius niya ay infinite. Kaya wala tayong makukuha ng omega 4. Pero pag alam natin kung nasa ng pivot point katulad nitong curve na surface na to, di yung distance niya
from that pivot point. Yan yung O4. At pagdating naman sa floating link, ang pinag-uusapan lagi dyan ay yung relative velocity, hindi yung with respect to the ground. So kung napansin nyo, lahat sila ay relative velocity. And then sunod ay yung reference point ay doon nga consider na umiikot yung ating link. Yan. So kung ang reference point natin ay yung point B, so consider na dyan umiikot yung ating link. Dahil ito'y 3, so link number 3. So therefore, yung point D, yung ating consider na pivot point. Then syempre, relative velocity rin. So ito yung velocity ng B with respect to D, then C with respect to D. O di nga, yung distance niya pa din from the pivot point kasi yung consider na pinag-iikutan ito point D. So yung velocity ng B with respect to D, ay i-divide din natin yung distance ng B papuntang D. Again, point D kasi nga with respect to D. At kung napansin nyo, kung ano yung subscript niya dito, B at yung D, yun yun din ang layo niya, BD. So ganoon din dito, C with respect to D. Ito nga yun, C with respect to D. Then i-divide natin yung distance ng C papunta sa point D. Kaya i-divide ng C. At same din kanina, yung C din ito ay yun din yung letter ng ating relative velocity yun. Yan. So pag i-divide din natin ng ating velocity, divided by nung letter na yun. So yun dito, at yun yung ating omega 3. At yung angular velocity ay parehas pa rin kahit inilipat natin nga yung ating reference point from one point to the other. So nga, syempre, pertaining siya to the same link. You know? Same link 3. So kahit magpalit tayo ng relative velocity, ikot pa rin or yung ating omega 3. So yung ikot pa rin ng ating link number 3 ay the same. It is clockwise. Ayan. Clockwise. Mas katulad din kanina kung point B ang ating reference ngayon, so yan, maging C with respect to B na ngayon ito. Kaya ito is BC. So yung layo niya. Pero pagdating sa D, yan, D with respect to B, kaya halos pares lang sa itong dalawa. Yan. So nagkaiba lang dun sa point C. Ayan. Ayan. Nasusundan pa ako. Nasusundan pa ako. Yes po. Ayan. So yan ang sunod natin gagawin. Ito rin yung kaninang problem. Dinagdagan ko lang ng angular velocity. Dito. So pinagsama ko na sabay sa tayo, pinagsama ko na yung dalawang problem dito. Yung unang ay itong velocity nito na 4. Ang sunod naman na yung angular velocity. So para sa angular velocity, hindi wala nga yung ground kasi nga hindi gumagalaw yan. Yung sa link number 2 ay meron na nga tayo. Ito, 100 radians per second counterclockwise. So ang sunod na lang ay yung sa link number 3. So para sa link number 3 ay di yung pang floating link. Pang floating link. So sabihin yung lahat ng point na meron doon sa floating link. So lahat ng combination na meron dyan. Kaso, ang meron lang tayo ay ito, pwede itong B with respect to A. Gagawin lang natin siyang velocity. Isama ko na rin itong B with respect to A. Tapos, wala na kasi hindi pa rin natin ito nasusukat. Na-drawing pa lang natin, pero di natin nasusukat. So, pili na lang dito sa dalawa. So, B with respect to A or D with respect to A. Total, sila naman ang may value na. Or pwede pa rin naman yung sukatin ito, no? Ang problema. Pero ano na lang, ito kasing 10.2, ito ay ano,
Rounded up na. Ito na lang. Pero katulad sabi ko, pares lang. Either of the two naman pwedeng gamitin. No? Basta ito yung di-divide nyo lang doon sa tamang rate niya. So, hindi na lang. Isulat ko na lang ng buo dito. Na katulad sabi ko, pwede nyo gamitin yung B with respect to A. Di-divide nyo nga lang syempre nung subscript ng AB. Or yung isa ay D with respect to A. I-divide nyo lang sa AD. Hmm. Okay ha? Pwede lang kayo sa dalawang yan. Tapos pag tinignan natin, ay yung AB, may value naman tayo, 8 meters. Yung AD ay yung 12. No? So ang kulang na lang nga lang natin yung velocity. Kaya pili na nga lang kayo dito sa dalawa. So ang gamitin ko na lang ito. 6.8 centimeter. Velocity ng B with respect to A ay 6.8 centimeter. Gagawin nga natin yan. Ayan. Ngayon gagamitin natin siyang gagawin natin siyang velocity via our KB. So, velocity ng B with respect to A ay okay. Ulitin ko lang ha, pili na lang kayo sa dalawa. Ang ginamit ko nga ay itong B with respect to A. So, kukusan ko lang to pero either of the two ay pwede nyo gamitin. Ito na lang ha, para hindi ko na i-rewrite. Kinarusan ko na nga lang. So, 6.8 times 50 ay 340 meter per second. And then, i-divide nyo natin siya sa 8. So, omega 3 ay 340 meter per second divided by AB is 8 meters. So, omega 3 ay 340 divided by 8. Ayan. So, 42.5. Then, ito ay, yung meter over meter ay makakancel. Hindi matitira yung 1 over second. Ngayon, yung 1 over second, pag tinignan nyo ito, ay omega. Hindi gumagana yan. Ayan, omega. So therefore, yung 1 na yon ay biglang magiging radians. Pasulpot-sulpot nga kasi yung radians. Kasi nga, pag tinignan ito, omega, di ba nga ang unit ng omega ay radians per second. Kaya yung 1 dito, ay bigla-bigla na lang yung nagiging radians per second. Kasi ngayon, kailangan niya sa radians. Ayan, kaya susulpot niyo siya na radians per second. So yun, oops, kulang ako. Babox ko na kasi sana kasi hindi naman na tayo round up. Kasi less than 4 decimal place na siya. Pero ang kulang kasi ay direction. So ang omega ay lagi may direction. So paano malalaman? Ititingnan nyo yung ginamit ninyo. So B with respect to A. Anong turo ng B with respect to A? Pabang ganyan. No? Pabang ganyan. Ang B with respect to A. Tapos ililipat nyo ngayon siya sa point B. Dahil nga with respect to A, so dito siya umiikot sa point A. No, ito na, dito siya sa point B. So ito ang pivot point. Nakaturo yung paba. Ulitin ko ulit ha. Ito nga B with respect to A, yung, kaya mahalaga yung arrow na yun. Kaya hanggat ngayon nilalagay ko pa rin at hindi ko pa binubura. Napabangan ganyan. So with respect to A, so therefore umiikot siya sa point A. Tapos yung unang letter, nandoon ngayon yung B with respect to A. Yan, no? Kaya dito ko siya nilalagay sa B. Tapos ito, umiikot siya sa point A, turo dito. So yung ikot na to, doon sa ating point A would be clockwise direction. So therefore, ito ay clockwise pa, CW. Okay? So yan yung para sa omega 3. So yan para sa omega 3. Sunod ay omega 4. Omega 4. So omega 4 ay di sa
di link number 4. So pag tinignan nyo yung link number 4, dalawa lang naman ang possible. O4 at P. So, syempre, hindi naman pwedeng O4. So, therefore, point B. So, ito ay magiging velocity ng B. Tapos yung distance ng B, point natin na O4. So, kaya ito yung O4B. Na dito ay ito. Tapos O4B ay ito. Ito. Ayan. So, ito. O, hindi papalta lang natin yan. So, pwedeng dito na sa tabi. Total para sa mga value. So, 265 meter per second divided by O4B ay 9.5 meter. Ayan. Din katulad din kanina, yan ay magiging radians per second. So 65 divided by 9.5. So 27, 89, 4736, 84. Ito nga yung radians per second. Round up lang natin. So 27.89 for 7 na lang. Yan, radians per second. And then kulang pang ano, lagi yan ay may direction. So para malaman direction ay ang direction, Hello po sir, excuse po. Wala po pakita, ata kayo. sorry. Wala kang audio. Ayan, ulit. Salamat. Ulit. So, ang kailangan na lang natin dito ay yung direction kasi nga na-round up na natin. So, para malaman yung direction ay yung tinan nyo yung velocity ginamit dito which is velocity ng B. So, velocity ng B ay ayun, papunta doon. Tapos, ililipat natin yan din sa B at with respect nga sa point O4 kasi nga yun yung 5 point na dito, yung O4. Ayun, with respect to the ground. So, B, ito, ililipat nyo dun sa point B, tapos paikutin nyo dun sa O4. So, yung ikot na to, ay counterclockwise. So, ito ay counterclockwise direction. So, yan yung ating omega 4. Okay. Ayan, kompleto na. Sige, kahit drawing na muna. Ito yung drawing. Di ba pala, no? Sige, habang picturean nyo naman na to habang inaayos ko yung yung mga arrowhead. Pakisabi nga ha, pag nakuha ng screenshot. Okay na po. Okay na. So, antay lang dito ha. Lagyan ko lang ng arrowhead. Total nakuha naman na natin yung kailangan natin lahat. Na velocity pati yung angular velocity. Wala na akong corner na kukunin.
Sundin lang natin lahat ng nalagay natin kaninang araw. Yung pupunta doon. Wala namang specific yung araw. Basta lang mag-itsurang may araw. Yun lang kasi yung mahalaga dyan. Kasi nga yun ang direction. Tapos ay ayan, okay na. Ayan. Okay? Pakisabi nga pag Okay na po. okay na rin. Ayan yung para nga sa 4-bar linkage natin. Kasi kaya 4-bar linkage ay puro kasi yan pag dito, 1 degree of freedom na joint. Joint adjoint. Kasi yung sumunod ay hindi pala. Para sa sunod. Ayan. So yung sunod ay ayan, para naman sa 2 degree of freedom na joint. Para nga sa 2 degree of freedom na joint, ito nga yun, no, yung nag-i-slide sa link number 4 habang pwede siyang umikot sa link number 4. Kaya nga yan ang ating 2 degrees of freedom na joint. So anong gagawin? So ang gagawin ay, ilocate muna natin yung ating point A. At yung point A nga ngayon ay nasa tatlong link. Ayan. Nandito siya sa link number 2. Yung dulo. Nandun din siya sa link number 3. Yung pinagduktungan ng 2 para papunta sa slider. At yung isa pa ay indirectly, pero located din siya dito sa link number 4. Kasi nga nag-i-slide siya at nagro-roll dito sa link number 4. Kaya yung A, kahit hindi directly connected doon sa 4, ay parang consider na rin siya as nasa link number 4. Kasi nga, sabihin na natin dahil umiikot na rin siya sa link number 4. So sa Minnesota ngayon ay tatlo yung location ng point A. Nasa A, link number 2, kaya yan ay A2. Ganun din ito. Ito rin ay magiging A3. Yan, link number 3. Tapos ito naman ay A4. Yan, A2, A3 at A4. Na nung una nga ay dinrap natin yung link number. Pero ngayon ay mahalaga na ngayon ang link number. Kaya ngayon, hindi na pwedeng basta-basta tanggalin ang link number. Noong una nga ay common kasi or parehas naman kasi yung velocity nila doon sa pinagduktungan. Pero ngayon ay, yan, may pagkakaiba na dyan. Saan nagkaiba? So, tingnan natin itong dalawang crank o rocker natin. Crank/rocker. Ito, basta yung connected sa ground. Tingnan mo. So, pag tinignan niyo yung dalawang connected sa ground at inassess natin yung mismong velocity, yung lahat, yung direction, pati yung magnitude. So, una muna ay yung direction. So, sa direction, syempre, yung velocity ay perpendicular sa link. So, dito ay link number 2. Ayan. So, nakataas sa ganun. Dito naman ay sa link number 4. Ayun. So, kita nyo naman, kita naman, ayun. Kita naman, direction pa lang ay magkaiba na. Kasi ito ay medyo naka-point pataas. Yan. Pero ito ay naka-45 degrees pa ganun. Basta papunta sa dito. Ito ay nakaturo na almost pataas. Ito ay papunta doon. Kaya ito, dalawang ito ay magkaiba. Kahit yun na rin yung magnitude din ay magkaiba kasi yung distance, equation ng distance, kasi yung distance ng point A mula sa O2 ay iba sa A papunta sa O4. Yan. So dito kumbaga ay maliit lang yung arm, dito ay mas malaki. Pati rin yung kanilang value ay magkaiba rin. So hindi lang direction, kasama yung value na magkaiba. Kaya ibig sabihin nun, yung ating velocity ng A2, yan, velocity ng A2 ay iba sa velocity ng A4. Yan ang establish natin ngayon na magkaiba itong A2 sa A4.
Pero may isa pa, di ba? May isa pa tayong link, yung A3. So, paano ngayon itong A3? A3 pa kasi tayo dito, yung nasa slider. So, dahil yung A3 ay yun yung dulo ng ating link number 2. So, ito yung applicable na parang nung sa nakaraan na yung pinagduktungan ng ating dalawang link ay yan ay parehas. Kaya nakalagay dito. Pati yung direction. And kung napansin niyo, hindi niya sinundan kung paano umislide yung slider number 3. Sinundan nito yung direction ng ating link number 2. Kaya siya ay medyo pataas na gano'n. Yung para sa link number 3. Kasi nga, pareha siya. Hindi lang sa magnitude, pati direction ng ating link number 2. Pero, na-establish na natin kanina na yung 2 ay hindi nga pareha sa 4. Kaya nga ito yan. O ito na lang, ayan. Ito yung buong equation natin na yung velocity ng A2 ay pareha sa A3 pero hindi siya pareha sa A4. So A2 ay pareha sa A3 pero hindi pareha sa A4. Yan. So yan yung unang equation natin. A2 equals sa A3 pero hindi equal sa A4. And then sunod. No. Kung napansin nyo yung direction ng arrow na to ay hindi nga yung pinapag-slide ng link number 3, ito nga ay naka-equal nga doon sa link number 2. Which is itong unang statement na ito na equal, ay hindi yung statement na yun. So, sabihin, bukod pa yung pag-slide ng link number 3 sa link number 4. Ayan. At yung pag-slide na yun ay relative velocity. Yan, naka-relative velocity, katulad na nakita nyo dito. Ito nga yung direction ng pag-slide ng ating link number 3 doon sa link number 4. But still, same pa rin siya ng idea na yung velocity yung direction ng velocity ng A3 is parallel doon sa ating link number 4 kasi ang pinag-i-slide niya ay straight line. So, straight line yung pinag-i-slidean. So, therefore, parallel siya doon sa pinag-i-slidean. Kaya yung pag-slide ng link number 3 sa link number 4 ay may velocity siya na A3 with respect to A4. Ayun, parallel to link 4 or parallel to O4A. Parallel kasi nga siya ay flat surface or straight line. So, moving in a straight line. Na itong relative velocity na to, hindi nyo pwedeng pagbaliktarin kasi nung nakaraan, mula sa boy dog, pwede maging dog boy. Depende kung sinong input, kung sinong output. Pero pagdating dito sa relative velocity ito, hindi niya pwedeng pagbaliktarin yan. So, hindi siya pwedeng maging A4 with respect to A3. Ang dahilan kasi nun ay yung A4, yan yung connected sa ground. Makalutang kasi nga A3. Yung A4, ayun, kita niyo naman siya ang connected sa ground via O4. So that's why we will use yung A4 as our reference lagi. Hindi niya pwedeng pagbaliktarin. Yan, nakalagay naman. Because link number 4 is the one connected sa ground. At pagdating ngayon dito sa 2 degrees of freedom na joint, itong relative velocity ngayon ang magiging basihan ng ating equation. Kasi nung nakaraan, doon sa mga joints, ang meron tayo yung input at yung output, saka natin idinadagdag yung relative velocity. Pagdating ngayon dito, ang alam natin itong relative velocity kasi ito yung pag-slide ng ating slider dun sa link na to. Yan, kaya A3 with respect to A4. At dyan ngayon manggagaling ngayon yung ating input at output. Dyan ngayon nakabase. So, dahil ngayon, ito nga. So, dahil ngayon, nasa ilalim yung A4, siya ngayon yung input at nasa taas yung A3, siya ngayon yung output. At yan ngayon yung ating equation. Ulitin ko lang nung una, ito ang ating input, ito yung output, saka natin idinadagdag yung relative velocity. Ngayon, ibaliktad na. Ito ngayon ang meron tayo. Establish natin na yung input at i-establish natin yung output. Na yung input at output ay depende nga doon sa subscript. So ito ngayon nasa ilalim kasi yung input, ito yung nasa ibabaw kasi yung output. At pagdating sa 2 degrees of freedom na joint, laging dalawayaan para maliwanag kung sino ang magkaparehas at hindi. Okay. Para malinaw kung sinong
sa dalawang link, joint. Oo nga, joint na lang. So calling joint, magkaparehas at hindi. O tapos, drawing na nga natin ito. So drawing na nga natin ito. So para may drawing ito, di simulan natin sa A4. Yung A4 nga ay yung link number 4. Kaya yung A4 ay perpendicular dito sa link number 4. Then ito, yan, yung A2 ay perpendicular sa A2. Ito na naman. Pero sabi nga dito ay yung A3 ay equal sa A2. Kaya itong A3 din ito ay itong A3. Hindi ko na nga lang nilagay dito yung A2, yung A3 total, perpendicular naman siya dito sa link number 2 ito. Yan. Kaya ito A2. Hindi ko na sinulat yung velocity ng A3. Para maliwanag na ito ay nakabase dun sa link number 2 at hindi yung link number 3. Total ang link number 3 nga natin ay slider. Yan. So yung direction nito ay galing link number 2 at hindi link number 3. Pero yung dulo, kung napansin nyo, ay link na A2, point na A2 at point na A3. Kasi nga, yung dulong yan yung nagsasabi na parehas nga yung ating A2 at yung ating A3. Kaya kung makikita nyo sa ibang libro, instead of A3, A2 yung sinusulat nila. Tapos ganyan ang equation. Kaya yung tama pa din kasi nga A2 equals to A3. Kumbaga ito, ay pwede ko rin extendan sa labas na to na equal na din siya sa A2 kasi nga A2 equals to A3. Kaya yung A2, edi equals din dito. Kasi equal. Kaya sabihin din, yung arrowhead din yun, ay meron tayong dalawang point na located doon, which is yung equal. So dapat nga ito, so lang sabi ko, dapat nga may comma A3. Yan. Kasi nga pareha sila, di ba? Yan, pareha sila. Hindi na nga lang nilagay yung velocity ng A3 para maliwanag kung saan ba naka-reference yung ating velocity dyan, which is nasa link number 2. Yan. So ang purpose nga lang, kaya hindi na nilagay yung ating velocity ng A3 para maliwanag kung saan naka-reference yung ating velocity ng A na yun, which is sa link number 2. So sabihin, perpendicular siya sa link number 2. Pero yung dulo niya pa rin ay, syempre, yung A2, kasi yung subscript na to, at yung location ng A3. Yan, pareha sila. At kaya ako sinasabi yung kasi para ma-drawing itong A3 with respect to A4. So syempre dapat may A3. Hindi naman to A2 eh. Ito ay A3. So A3. Ito. Kaya kung gawin natin itong equation na to, o di syempre, the tail end niya ay nasa A4 at yung arrowhead niya ay nasa A3. Yan. Kaya dapat talaga ay dalawa ang point dito, which is A2 at A3 para masama yung parehas. Kahit dito ay okay lang na isa lang. Total, ito na may galing naman talaga sa ating link number 2, hindi sa link number 3. So yan yung ating drawing nito ng ating vector polygon. So dalawa lagi yan ha, yung para una nga ay maliwanag kung sino magkaka-equal in terms of value, which is dito nga ay A2 at A3. At dito naman ay kung sino ang magkakaduktong-duktong in terms of vector. Ayan. Okay ba? Nakasasundan ba natin? Wala lang na. Yes po. Ayan. Ano ha? May 15 minutes pa kasi. Hindi aking ano na. Babawasan na yung mga kailangan gawin doon sa unang problem na. Para tayo hindi huli. Kasi tayo huli yata ng 3 oras yata. Hindi ay kakamali. Kaya kayo dire-diretso ha. Huwag kayo magagalit ha. Dire-diretso. Nagsiset up lang ako ng sunod na problem. Okay.
Para kita niya yung ginagawa ko. Ayan. So, sige. Ito yung drawing. Ayun yung ating drawing. Sista natin ang given. Hindi mo na pala. Basahin ko muna ang problem. Ayan. So, dito lang ako sa below pero siya nandito sa kabila. So, for the given example mechanism, determine the velocity of each of the joints. So, napasobra yung for each. Basta yung lahat ng joint, edi yung A, yung B, sama na rin yung C. So, joint pa rin naman yung C. Given that our angle nga ay 30 degrees, then 100 radians per second, ayan, CW nga ay clockwise. So, yun nga ay ito. Tapos, 30 degrees. Kaya nga ipiprint nyo ito ng, kung gusto yung sabayan ng pagdodrawing ay, iprint nyo ito ng actual size para ito ay may print ng, ayan, sakto, 30 degrees. Yan. 30 degrees. 30 degrees. So, yan yung ating angle. Then, next ay, yan. So, pinapahanap din yung velocity ng ating link number 3 along link number 4. Ito ang slider na link number 6 ayun na rin yung point C. Dito. Yung point C. Para bigyan ng emphasis yung point C yun. And then, syempre, meron pa rin tayong angular velocity. And then, yun nga. Pinakita na nga lang yung drawing dito. Tapos sinabi na lang yung mga measurement. At kung napansin niyo ang measurement ay in terms ng feet. Yan. Puro feet ngayon ang ating measurement. So, gusto natin ang given, starting dito. Basta lahat ng may numerical value ay given. 30 degrees, omega 2, 100 radians per second. Balik ko na yung direction, clockwise. And then ito. O4, 8 feet. O2A ay 12 feet. O4B is 10 feet. BC is 20 feet. Ito ay descriptive lang. Kaya wala na. Wala namang scale. So, lahat daw ng velocity. Velocity sa lahat ng joint. So, yun ang una. Tandaan nyo, yung A na yan, yung point A niyang yan ay 2 degrees of freedom na joint. So, therefore, yung A na yan ay dalawang pwede pagkunan, isang velocity ng A2. Hindi na nga natin i-declare yung A3 kasi nga A2 ay pare sa A3. So, isa na lang sa dalawa, which is A2. Kaya A2 ay dahil doon kasi naka-reference sa link number 2. Ito na lang. Sunod ay A4. Sunod ay velocity ng B. Ang sunod ay velocity ng C. Tapos idamay ko na rin itong tanong dito. Yung pag-slide ng link number 3 sa 4 at itong ang 6 ay yun na nga rin yung ating point C dito. Yung sa velocity ng 6, link 6. Ay, idadagdag ko na nga lang dito yung velocity ng pag-slide ng 3 along link number 4. So yun ang dinagdag ko. Then, sunod ay yung dalawang angular velocity, link 4 at link 5. Wala na nga yung 3 kasi nga siya ay moving in a straight line. So wala yung angular velocity. As well as din dun sa ating link number 6, siya yung slider, moving in a straight line. Kaya wala na yung angular velocity. Kaya meron lang tayo ay 4 and then yung 5. Yung solution. Scale muna, scale. So, patulad din ng una, supposedly ito ay wala pa tong drawing. So, dito sa auto or opor, doon nga tayong sisimula ng drawing. Natin ay sukatin. For example, itong auto opor, sabi dito ay
4 centimeters. Pero ang auto-opor nga ay 8 feet. 8 feet plus 4 centimeter. So para malaman yung scale, hindi pwede ang gawin ay kahit i-rewrite natin dito sa ilalim. So auto-opor, sabi nga natin na 8 feet. Pero syempre may scale nga dito. Para nga ito ay maging, sabi nga dito ay, ito, siya nga ay 4 centimeter. Ito. 4 centimeter. So 4 centimeter. O di yung i-multiply dito ay, dahil took 8 naging 4, divided by 2. So sabi nga din dito ay centimeter in drawing, so therefore yung nasa taas ay 1 centimeter. Kasi itong sa ilalim ay 2 feet. Para ma-divide by 2, tapos scale ngayon, so therefore ang ating scale para sa displacement ay 1 centimeter ay equal sa 2 feet. Then sunod ay KB. So para sa KB ay kukuha ulit tayo ng reference at ang reference natin ay yung may angular velocity which is link number 2. So link number 2 ay nandun yung A or to be exact ay velocity ng A2. So A2. Na dito nga ay edi yung layo ng A sa O2 kaya nga A2. So O2A multiplied by its corresponding angular velocity where O2A is 12 feet. As ang omega 2 ay 100 radians per second. So therefore, velocity ng A2 ay 1,200 feet per second. Kasi nga feet times radians ay feet. Unahan ko na kayo ha. Alam ko sobrang bilis na yan. 1,200. Sobrang bilis. Naintindihan ko. Pero ano na muna, for the purpose lang naman to ng problem solving. Kaya yan yun naman ang bilis. Number lang naman mo. Ulitin na niya yan. Okay? Pero ano pa rin yan, no? Isa pa rin doon sa hinahanap natin na ito. Kaya ito ay babaksan natin at yung ating unang kailangan velocity. Velocity ng ito. At yun yung ating magiging basihan. Pag tinignan ninyo, so 1,200 or 12, pag tinanggal ko yung 0, ay naging 12. So subukan natin mag-drawing ng 12 dito. Promote ko para makita nyo yung scale ng 12. So pag tinignan natin yung 12, ayan. So, pag tinignan nyo naman yung 12 hanggang dito. So dito naman ay sobrang laki ng scale na 12. O gagawin natin for every 100. Sobrang laki dito, no? So baka naman pwedeng kalahatiin. So 6. So kalahati lang, 6. So ang mangyari ngayon, ay para makita natin kung anong scale ang gagamitin. Di sulat natin din ulit ito. Velocity ng A2, 1,200 feet per second. Meron nga tayong i-multiply. No, ang gusto nga natin ay 6 centimeter. So ang gagawin naman natin ay, so dahil yung 12 ay naging 6, parang kanina di ba, yung 8 ay naging 4, dito naman yung 12 na naging 6. So dito naman ay i-divide natin by 200 feet per second. Tapos ito nga ay 1 centimeter kasi ngayon yung nasa scale natin. So therefore, kung ito ay 200, ito ay 200 feet per second. Ay di ayan. Meron na tayong KB. Sabi nga natin ay, dodrawing natin yung velocity ng A2 ng 6 centimeter. At ito nga ay clockwise. Sabi dito ay clockwise. Sabi ko lang dito para hindi ko makalimutan clockwise. At ito drawing natin ng perpendicular dito sa link number 2. Diyan na lang. Okay, hindi pwede. Pag ganito.
Ayan. Hmm. So, gawa lang dito ng line. Kasi pagkawawa siyang ganyan. Pabang ganun dahil ng ikot na to. Tapos extend ko na lang. Tapos ang habangan natin ay 6 cm. Okay lang mapahaba. Basta hindi bitin. 6 cm. Yan. Tapos ito na nga yung ating A2 na A3. Kasi nga parehas ang A2 at A3. A2. Okay lang na magkasinlaki ang A2 at A3. Yung number, hindi nyo kailangan yung katulad ng ano sa ground na ganito na subscript, hindi na. Kahit magka-size, A2 at A3. At ito nga ay bilos ng A2 kasi nga it's pertaining to the link number 2, hindi yung link number 3. Sabihin ko perpendicular sa link number 2 rather than link number 3. Tapos siya ay pababang ganun. Tapos, okay magkala, tapos na. Tuloy na lang natin sa susunod na meeting. Okay? O, naintindihan po ba yung lahat na yun? O kahit ano na lang, thumbs up na lang. Thumbs up na kung naintindihan natin. Ayan. Salamat. Ayan. Sige. Salamat sa sa nagta-thumbs up, nagre-react. Ayan. Sige, hindi ko na maisa-isa ha. Ano na muna? Ako muna, wala mo nang alis ha. Wala mo nang alis. Nga, huling tanong. Kung may tanong, huling tanong. Baka may tanong. Sir, bukas po, yung sa Diga po, schedule po namin ng Ah, plates po. Oo. Di bukas. Ilang ano po ba ang isang A3 lang po dala namin po nun? Ay hindi, magdala ka na rin ng extra para kunyari magkamali pwedeng umulit. Okay po. Pero isang sabihin niya, baka inisip ko kasi maraming plate. Isa lang ng plate ang gagawin natin. Doon sa 3 oras, isa lang. Baka kasi ganun na nasa isip mo. Hello? Okay po, sir. Okay na. Sige. Any question pa? Question pa? Wala, pit ourselves dun sa ano ha. Doon tayo di ka sa 207 o 208. 207 no? Wala, pit ourselves dun ha. Pit ourselves.
Wala na. Kaya, sa sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na muna. Next meeting, sige. Bye-bye. Thank you Thank po. you. Bye-bye.